Diyos Ama namin banal na nasa langit, salamat po dakilang Diyos, una po sa lahat sa inyo pong kabutihan at pag-ibig. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil po sa inyong pagdanak na mahalagang dugo na dumanak po doon sa krus, kami po ay nagkaroon ng katiyakan na makapasok sa langit. Amang Diyos, kami po hindi karapat-dapat na maligtas, kami po ay karapat-dapat na mapunta po doon sa apoy ng impyerno dahil sa aming mga kasalanan at kasamaan at namuhay kami ng ayon sa sarili naming kagustuhan. Kaya amang Diyos, maraming salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin dahil po sa inyong pag-ibig, isinugo niyo po sa Jesucristo. Kaya amang Diyos, maraming salamat po sa biyayang ito hanggang ngayon po. Patuloy po namin natatanggap ang iyong biyaya sa pamamagitan po ng church, sa pamamagitan po ng fellowship. Kaya sa oras na ito, amang Diyos, salamat po. Iningatan niyo po kami na makapunta ng safe dito sa Castillos Church upang sa gayon namang Diyos, makagaroon po kami ng kalakasan sa pamamagitan po ng inyong banal na salita. Kaya sa oras na ito, amang Diyos, dalangin po namin, sana po, buksan niyo po yung aming puso, yung aming isip, na sana po dakilang Diyos, ibigay niyo po sa amin yung wasto, yung angkop na salita na aming kinakailangan para po sa aming Kristiyanong pamumuhay. Gaya po ng nalalaman po namin dakilang Diyos, lahat po ng propesiya, lahat po ng tanda ng katapusan ng panahon ay patuloy po na ganap na nangyari sa aming paligid. Kaya pakiusap dakilang Diyos sa aming natitirang buhay, sana po, mabigyan po namin ang kapurihan ng Diyos, ang kalugod-lugod ng Diyos, habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya dakilang Diyos, dalangin po namin sana po sa paparating po namin na summer retreat, mabigyan po namin ng kalugod-lugod yung Diyos sa pamamagitan po ng pangangaral namin ng Ebanghelyo sa mga taong hindi pa naliligtas. Kaya sa oras po ng summer retreat namin namang Diyos sa first batch at second batch, third batch, nawa po dakilang Diyos, i-guide niyo po sa amin yung mga taong naghahanap ng tunay na kaligtasan. Kaya sa oras na ito, amang Diyos, kami po ay magpapalakas sa pamamagitan po ng inyong banal na salita at ng mga fellowship kasama po yung brothers and sisters. Kaya sa oras na ito, amang Diyos, kayo po yung manguna, kayo po yung gumabay, at ilagay niyo po sa akin mahinang bibig, dakilang Diyos, yung inyong banal na salita, at masabi ko lamang po ang ayon po sa inyong kalooban. Sa oras na ito, amang Diyos, hindi po namin magagawa yung lahat ng bagay kung wala po yung pagtulong at paggabay ng banal na Espiritu. Kaya sa oras na ito, amang Diyos, iasa po namin ito sa inyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So buksan po natin yung ating mga Biblia sa Efeso chapter 4 verse 15. Efeso po chapter 4 verse 15. Sa bagong tipan po, Efeso chapter 4 verse 15. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. Efeso chapter 4 verse 15. 3, 2, 1. Kundi humawak sa katotohanan na may pag-ibig. Lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo sa makatuwid ay si Kristo. Good morning po ulit sa ating lahat. Okay lang po ba bago tayo magpatuloy? Batiin po natin yung bawat katabi natin ay isang mapagpalang umaga po. Palang umaga po. Mapala po ba talaga yung umaga ninyo ngayon? Po? So sana po mapala po yung umaga natin ngayon dahil nasa harapan po tayo ng Diyos. Okay po? Muli po tayo mag-aaral po ng salita ng Diyos at makakuha po tayo ng kalakasan para po sa ating Kristiyanong pamumuhay. So dito po sa Biblia, yung Efeso po ay sulat po ni Apostol Pablo. Okay po? So dito po sa bawat iglesia po, may mga main topic po yan. Okay po? Halimbawa po sa Korinto, pag-ibig. Yung mga taga-Korinto po kasi ay nagkukulang sila sa pag-ibig. Kaya paulit-ulit ipinahayag po ni Apostol Pablo sa unang Korinto at ikalawang Korinto yung tungkol po sa pag-ibig ni Jesucristo. Sa Galacia, pananampalataya. At doon naman po sa Galacia, di ba? Naguguluhan po sila. Ano ba talaga? Pananampalataya ba ay sapat na? O baka kailangan pa natin ang gawa? Kaya doon po sa Galacia ay sumulat po si Apostol Pablo patungkol po sa pananampalataya. Pilipos, fellowship. So dito naman po sa Filipos, fellowship, kasunod po ng Efeso. Yun naman po yung patungkol naman sa fellowship, okay? And then, sa Efeso po, church. Okay po? Tapos, kasi importante po na tayong mga naligtas, maunawaan po natin kung ano ba yung church. Okay po? Gaano ba ito kahalaga sa atin pagkatapos nating maligtas, yung church? So lahat po ng mga naligtas ay naging kabahagi ng church. Tama po ba? Sa pamamagitan po ng pagdanak ng dugo ni Jesucristo.
Kaya yung iglesia po ay binili po sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Tama po ba, mali? Tayo rin po ay binili sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Okay po? Kaya sa loob ng church, dapat manatili ang naligtas. Kung talagang naligtas. Sa loob ng church, possible po yung paglago ng maayos sa ating buhay Kristiyano. Kaya ngayong umaga po, pag-aralan po natin itong Efeso chapter 4 verse 15. Isang verse lang po ito. Okay po, isang verse lang ito. Pero ito po ay naglalaman ng napakaraming spiritual na bagay. Hindi naman lahat mapapag-aralan po natin lahat, okay? Pero ilan po sa mahalagang aral na pwedeng makatulong sa ating buhay Kristiyano para sa ating paglago bilang mga anak po ng Diyos. Yun po yung ating titignan, okay po? Ano po ba yung kinakailangan para paglago kay Kristo? Para sa paglago kay Kristo. Inuulit ko po, paglago kay Kristo. Kaya sabi dito sa verse 15, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya. Tayo, pag-usapan natin yung tayo. Okay po? Sino ba yung tayo dito? Sino po? Tayo po. Si Apostol Pablo at yung mga brothers and sisters doon sa Efeso. Okay po? So, ibig sabihin, yung mga taong naligtas po, ito po yung mga taong naligtas, okay po? Kasali po tayo dyan. Kayo po ba naligtas na? Hindi pa. So bilang mga naligtas din po, kasali tayo dyan, hindi ba? Tayo po. Kabilang po tayo dyan sa tinutukoy dito. Tayo. Kailangan muna yung kaligtasan. Okay po? So kung wala yung kaligtasan, wala na tayong pag-uusapan na paglago. Tama po ba, mali? Opo. Ano ba tayo dati? Ano po tayo dati? Hindi ba? Tayo po ay hindi buhay dati. Tama po. Tayo po yung mga patay dati sa harapan po ng Diyos. Atras po tayo sa Efeso chapter 2 verse 1. Yan siya na po, mabilis lang talaga ako magsalita. Efeso chapter 2 verse 1, atras po tayo. So basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So bilang makasalanan, ano daw tayo? Sabi po ng verse 1, kayo nooy mga patay. Noon po yun, noon. Okay po, noon. Yung mga brothers and sisters ng Efeso, nung hindi pa sila ligtas, noon ay mga patay din sila. Ngayon, buhay na. Pero noon, bago sila naligtas, patay. Bakit po? Bakit? Dahil sa kasalanan. Okay po? Doon sa halaman ng Eden, di ba po, nung nagkasala si Adan at si Eva, namatay po yung ano po yung namatay sa kanila? Yung kaluluwa nila, hindi ba? Nung kinain po nila yung pinagbabawal ng Diyos doon sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, hindi po yung katawan yung namatay sa kanila, kundi yung kaluluwa po yung namatay sa kanila. At tayo ay pinanganak sa mundong ito bilang patay na kaluluwa. Kasi lahat ng tao, ang ninuno ay si Adan. Kung inabutan pala tayo ng kamatayan ng katawan natin, tapos sa loob ng katawan natin, patay yung kaluluwa, kung gano'n, ano mangyayari? Walang hanggang kamatayan. Saan po yun? Doon po sa pagkawasak sa apoy ng impyerno. Kaya pasalamat po tayo, brothers and sisters. Opo. Alam niyo po, brothers and sisters, napakalaking biyaya. Napakalaking kabutihan po ng Diyos. Bakit po? So dahil nakarating po tayo dito sa pagkakilala ng katotohanan. Okay po? Nakapakinig po tayo ng kanyang banal na salita at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ng kaligtasan. Tama po ba? Nagkaroon na po ba? Ba't parang iba hindi sure? Di ba po? Yes po. Tingnan po natin sa John chapter 17 verse 3. John chapter 17 verse 3. So yung topic po natin ngayon, lumago tayong lahat sa Kanya. John chapter 17 verse 3. Okay po, basahin po natin. 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. So yung buhay na, yung katawan natin, di ba, ang kailangan nito, di ba, buhay pangsamantala. Tama po, mali? Kasi pangsamantala lang naman talaga yung buhay natin, yung katawan natin dito. Kahit anong ingat nito, mamamatay tayo, hindi. Tayo mamamatay, tatanda, magkakasakit. Tapos mamamatay yung katawan natin. So pangsamantala, di ba? Pangsamantalang buhay ay sapat na dito sa katawan na ito. Pero para sa kaluluwa natin na patay, dahil sa ating mga kasalanan, so ang kailangan po doon ay buhay na walang hanggan. Okay po?
paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi ho sapat o batayan para sa buhay na walang hanggan, gumawa ka ng mabuti, panalangin, yung bautismo, pagtupad sa 10 utos, pagbigay ng pera sa simbahan, gaya po ng alam natin, hindi po sapat yun para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano po yung sinabi ng Biblia? Sabi po, kinakailangan po natin makilala ng tama yung nag-iisang Diyos at hindi lang po, sino po? Si Jesucristo, makilala din natin ng tama. Tama po. Hindi makilala na nagkaroon lang tayo ng idea, kundi ito po yung pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo magkakaroon nun kung salat tayo, kulang tayo sa salita po ng Diyos. Kung kulang tayo sa salita ng Diyos. Di ba po? Dati nananampalataya na tayo sa Panginoon. May kanya-kanya na tayong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Bago pa tayo makapakinig ng Bible seminar, may kanya-kanya na tayong pananampalataya. Tama po mali? Nananampalataya na po tayo sa Panginoong Jesucristo. Tayo naman, pagkapanganak pa lang sa atin, karamihan, kinagistan, Katoliko. Tama ho? Yung iba siguro may ibang mga church na dinadaluhan. So may pananampalataya na tayo sa Diyos at kay Jesucristo. Pero ano pong problema? Hindi natin alam yung katotohanan. Hindi natin alam yung salita po ng Diyos. Tama po mali? So yung pananampalataya natin grabe, pero walang sapat na basehan. Para tayong nagtayo ng gusali, na 10 palapag na gusali, pero yung pundasyon ay ampaw. Ano mangyayari kapag ganun? Delikado. Tama po, delikado. Mawawasak po yun. Kaunting lindol, wasak. At mapapahamak po yung tao dun sa loob. Ganun po yung pananampalataya po natin dati. Di ba? Naging masigasig tayo, subalit hindi malinaw yung basihan. Okay? Pero, sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos, buti na lang po, buti na lang, naawa po yung Diyos sa atin. Opo, gumamit siya ng tao para akayin tayo sa pagkakilala ng katotohanan at nakarating tayo sa pagkakilala ng katotohanan. Nakilala po natin yung nag-iisang Diyos, nakilala po natin si Jesucristo. Okay po? Nalaman natin na yung Diyos, di ba po? Siya po yung makapangyarihang lumikha. Siya rin yung namamahala sa kasaysayan. At siya rin yung pong hukom na hatol sa mga makasalanan. Tama po mali? At magdadala yung mga makasalanan, magdadala po doon sa apoy ng impyerno. Doon po dadalhin ng Diyos yung mga makasalanan. At yung Diyos po ay banal. Ayaw niya sa kasalanan. Okay? Nakilala natin kung sino yung Diyos na tunay. And then, nakilala natin yung kalagayan natin sa harapan po ng Diyos. Di ba? Wala tayong record ng kabutihan sa paningin ng Diyos. Ano yung memory verse kanina? Walang matuwid, wala kahit isa. Sa paningin ng tao, opo, may nagawa tayong kabutihan. Pero sa paningin ng Diyos, wala po. Hindi tayo nakaabot sa standard ng kabutihan po ng Diyos. Kaya anumang kabutihan yung gawin natin noon, hindi po yun naaabot sa kabutihan na kinikilala po ng Diyos. Kapos sa madaling sabi. Okay po? Masama pa rin sa paningin po ng Diyos. Kahit anong buti natin, ay masamang tao tayo sa paningin ng Diyos. Kaya nagkaroon tayo ng takot sa Diyos. Tama po? Tapos, sabi ng Biblia, magsisi. Hindi ba? Magsisi at manampalataya, 10 sa Ebanghelyo. So, bago manampalataya, kailangan muna po yung tamang pagsisisi. Yung pusong nagsisisi. So nalaman natin kung sino yung Diyos. Nalaman natin kung sino tayo sa harapan po ng Diyos. Kaya natutunan natin na lumapit tayo sa Diyos. Na bago po yung puso natin. Okay? Tapos natutunan natin lumapit sa Diyos at humingi. Hindi ng pera. Hindi ng kalusugan. Hindi ng magandang buhay sa mundong ito. Ano po yung hiningi natin sa Diyos? Ano po yung hiningi natin sa Diyos? Yung kaligtasan. Hindi ba nagmakaawa po tayo sa Diyos na iligtas tayo sa kapahamakan sa apoy ng impyerno? Kaya nung ipinapangaral yung tungkol kay Jesus, kung paano niya inalis yung ating mga kasalanan, yung lahat ng kasalanan natin, yung past, present, and future sins, inalis niya po lahat yun. Ano po yung sinabi ng John chapter 1 verse 29? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya lahat ng kasalanan na gawa natin noon, ngayon, at sa inaharap, lahat po ng yun, yung kasalanan po ng sanlibutan, nakapaloob po yung lahat doon. Okay po? Inalis niya po yun sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, dumanak yung kanyang banal na dugo para po sa atin.
Tama po ba? Opo. Binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At yung pagpapahid niya sa atin, hindi po nagtatapos yun, walang hanggan po yun. Alam niyo po, bago namatay si Jesucristo dun sa krus, sinigurado niya muna, tiniyak niya muna, lahat ng kasalanan natin ay bayad na ng walang hanggan. Hebrews chapter 9 verse 12, alam ko po, kabisado niyo ito. Tama po ba? Sige nga po, bigkasin natin na sabay-sabay, 3, 2, 1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Kaya naunawaan natin, bayad na pala ang lahat ng kasalanan natin sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Yung pala yung ginawa ni Jesus. Kaya pala siya yung tagapagligtas. Okay? Kaya siya yung nagdusa bilang kabayaran para sa lahat ng ating kasalanan. Tandaan niyo po, dapat tayo po yung nandoon sa krus. Hindi ba? Kasi tayong gumagawa ng maraming kasalanan at kasamaan. Pero sino po yung nagdusa? Si Jesucristo. Para sa iyo. Ganun kakamahal ng Diyos. Di ba? Nakilala natin si Jesus kung sino talaga siya. At kung sino siya sa buhay natin. Kung ano yung ginawa niya para po sa atin. Tama po ba? Opo. Minahal tayo ni Jesus. Inuna niya na tayong minahal nung wala pa po tayo. Opo, minahal niya na tayo. Nung tayo po ay nag-iipon pa lamang ng kasalanan, inibig na tayo ni Jesus. Paano pinatunayan ng Diyos yun? Roma chapter 5 verse 8, hindi ba? Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Opo, doon po pinatunayan ng Diyos. Kaya dahil sa pag-ibig ni Jesus, tayo po ay naligtas. Tayo po ay napatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Nagkaroon tayo ng tamang pagkakilala kay Jesucristo. Tama po ba, mali? Nagkaroon na po ba? Opo. So kanina pa ako nagsasalita. Kamusta naman po kayo? Kayo po ba ay nakilala nyo na ng tama si Jesus? O kamusta po yung kasalanan ninyo? Bayad na hindi pa? Ilan po yung bayad? 100% hindi ba? Eh yung kasalanan bukas, bayad na hindi pa? Bayad na hindi pa? Bayad na din. Kasi nga, di ba, walang hanggang katubusan yung ginawa ni Jesus. Okay po? Walang hanggang pagbabayad yung ginawa niya ng ating Panginoong Jesucristo. Tinubos tayo mula sa lahat ng ating kasalanan, noon, ngayon, at sa inaharap. Kaya sabi po ng Hebrews chapter 10, hindi na aalalahanin pa ng Diyos yung ating mga kasalanan. Okay po? Nangako yung Diyos, hindi niya naalalahanin pa yung ating mga kasalanan at yung ating mga kasamaan. Salamat dahil nakilala natin ng tunay yung Diyos. Bago tayo totoong naligtas, bago natin malaman yung katotohanan, di ba? Ibang Diyos ang ipinakilala sa atin noon. Di ba po? Ibang Diyos. Pinakilala sa atin noon, yung Diyos na kinukonsinti tayo. Kahit na, di ba? Anong kasalanan? Hindi, okay lang yan, naintindihan ka ng Diyos. Kaunti lang naman yung kasalanan mo, kaya siguro tatanggapin ka na ng Diyos. Di ba? Ibang Diyos po. Ibang Jesus yung ipinakilala sa atin. Dadaya tayo noon sa madaling sabi. Pero salamat, dahil nung tumingin tayo sa Biblia, nung naunawaan natin yung Biblia, ito pong Biblia ay katotohanan. Anong sabi ng John chapter 17 verse 17? Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya doon po sa Bible Seminar, nung unang session at huling session, nakita natin yung katotohanan. At sa John chapter 8 verse 32, at inyong nalalaman ang katotohanan yung nakapagpalaya sa inyo. Tama po ba mali? Yes po. Nais ng Diyos na malaman natin yung katotohanan dito sa Biblia. Kasi yung nais ng Diyos sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, nagnanais ang Diyos na lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Naku po, kung wala po yung katotohanan, saan na lang pala tayo pupulutin? Saan po? Kung wala yung katotohanan hanggang ngayon, nadaya pa rin tayo, tama po? Pero tayo ay nagkaroon ng tamang puso. Kaya nung marinig po natin yung ebanghelyo ng katotohanan, nagawa po natin itong pakinggan ng may pananampalataya. Doon po nagkabisa yung ating pananampalataya. Tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Okay po? Sabi po ng John chapter 17 verse 3 kanina, di ba?
Ito ang buhay na walang hanggan. Kaya wala pa tayo, di ba? Wala talagang ibang paraan, brothers and sisters. Ito lang talaga. Kailangan tayong magkaroon ng tamang pagkakilala sa Diyos at kay Jesucristo. Okay? Kaya nung tayo po'y naligtas, yung ating kaluluwang patay, nabuhay o hindi? Po? Ito po'y nabuhay. Yung po yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay po? Ngayon, buhay na yung ating kaluluwa. Hindi na patay. Hindi ba? Sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay. Noon po yun. Noon. Doon tayo mga patay. Pero ngayon, hindi na po tayo mga patay sa harapan po ng Diyos. Ibinigay sa atin ng Diyos yung kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi ba? Unang Pedro chapter 1 verse 23, ipinanganak na kayong muli. You have been born again. Okay po? Ipinanganak na tayong muli sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Kaya nung matanggap natin yung buhay na salita po ng Diyos, yung patay na kaluluwa natin ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon buhay na, tumubo na. Magsisimula na po yung proseso ng paglago. Okay po? Kung wala hong kaligtasan, wala pong paglago. Kung walang buhay, wala pong paglago. Halimbawa, etong halaman na ito. Ito. Kailan pa ba ito dito? Matagal na, di ba? Ilang years na. So bakit hindi nagbabago yung taas ng halaman na ito? Nagbago ba yung taas niya? Bakit hindi? Kasi walang buhay, di ba? Wala kasing buhay. Kapag may buhay, may paglago. Tama po mali? Di ba yung halaman na may buhay, tinatabas po yan ng regular. Kasi lumalaki, lumalago. Ito po, walang buhay ito. Okay po? Walang buhay yung halaman na yan. Maganda lang tingnan, mukhang buhay, pero walang buhay. Kaya kapag may buhay po, so magsisimula po yung paglago. Tama po? Kaya, brothers and sisters, i-check po natin. Tayo ba ay talagang nagkaroon na ng buhay? So kung tayo po'y nagkaroon na ng buhay, may paglago. Tama po? At pagkatapos ng paglago, yung pamumunga. Buksan natin sa Lucas chapter 8 verse 15. So meron po dito talinghaga ng mga asik. Yung mga asik ay naghasik ng binhi. Yung binhi ay salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ay nahulog sa 4 na klase ng lupa. At itong 4 na klase ng lupa, 4 na kondisyon ng puso ng tao. Yung una ay doon sa may tabing daan. Yung pangalawa ay doon sa batuhan. Kasunod ay mga tinikan at yung ikaapat, ito po yung mabuting lupa. Yung mabuting lupa, ito po yung mabuting puso. Lucas chapter 8 verse 15. Nakita na po? Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang nahulog sa mabuting lupa ay sila pagkatapos marinig ang salita, ay iningatan nito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtitiyaga. So nagkakabunga. Bakit po? Dahil lumalago. And then, nagkakabunga. So ganun po yun. Okay po? Hindi naman pwedeng nagbunga ka agad, pag usbong, biglang may bunga na. Kakaiba po yun. Iba po yun. Kaya importante muna yung paglago. Okay po? Yung regular na paglago, normal na paglago. Pagkatapos po ng paglago, ano po yung sunod? Yung pamumunga. Sabi po ng verse 15, nahulog sa mabuting lupa. Ito po yung tamang puso. Okay? Mabuting puso sa paningin ng Diyos. Sa totoo lang, wala namang mabuting puso sa paningin ng Diyos, hindi ba? Wala po. Pero kung yung tao ay magkaroon ng pagsisisi, tamang pagsisisi sa harapan po ng Diyos, yun po yung mabuti. Kaya nilalapitan po ng Diyos yung mga taong nagkakaroon na may pusong wasak. Yung merong mapagpakumbabang diwa, nilalapitan sila ng Diyos. At sila ay inililigtas ng Diyos. Okay? Kaya kapag naligtas na, pwede nang magkabunga. Pwede nang magkabunga. Nagkakabunga ng 50, di ba? 20, 30. Siyempre, nasa atin na yung buhay ng Diyos.
Di ba? Yung buhay na Diyos nasa atin na. Nasa atin na yung Espiritu Santo ng Panginoong Jesucristo. Yung Holy Spirit ay kumikilos para tayo lumago at mamunga. Okay? So, ligtas. I-check muna natin. Minsan nag-iisip tayo. Meron tayong ini-invite na kaibigan o kaya kaanak. Pero makalipas ng ilang araw o ng mahabang panahon, nagtataka tayo. Bakit walang paglago? Hindi regular na nagpapatuloy sa church, nananatili sa church, walang pagbabago sa buhay. Nagbago nga, lumala. So nag-iisip, ano ba nangyari sa kanya? Ano kaya nangyari sa kanya? Kaya pagdating ng fellowship, di ba, mag-share tayo ng prayer request. Tama po. Ipag-pray nyo po yung asawa ko, ipag-pray nyo po yung anak ko, yung kapatid ko, kung sino yan. Na sana ay lumago siya sa kanyang pananampalataya. What if hindi pala talaga siya ligtas? Alam niyo po, kahit 1,000,000 Kristiyano ang mag-pray sa kanya, hindi siya lalago, hindi siya mababago kung hindi siya ligtas. Tama po? Kasi walang buhay sa kanya. Okay? Ngayon, suruin po natin yung sarili po natin, brothers and sisters. Merong bang paglago? Yung paglago ko kasi, nakaugat po kasi yan. Nakaugat po yan. Naobserbahan yan eh. Okay po, naobserbahan yan. Yung pananampalataya, yung buhay, hindi pa natin nakikita yan. Kasi nasa loob yan, nasa kaluluwa ng tao yan. Pero, paano natin mapapatunayan yun? Paglago. Kung walang paglago, maaring wala pa yung buhay. Tama ho. Tama po. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, napakahalaga rin po sa atin ito. Ano pong sabi ni Pablo? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa tamang pananampalataya. Ano po yung ibig sabihin ng siyasatin? I-check po natin. I-check natin yung ating sarili. Alam niyo po, halimbawa, napakadelikado po para sa isang tao yung hindi nagsusuri ng kanyang sarili. Tama po. Sabi nila, pag edad mo ng 40, dapat may annual check-up ka na. Tama po? Kahit na wala, di ba? Kahit na kulang sa budget, gawa ng paraan para makapagpa-check up. Kasi marami na naiipon na sakit dyan. Tapos hindi ka pa maagap. Hindi mo alam, magugulat ka na lang isang araw, bang! Ayun, nadali ka na. Tegi ka na. Mas delikado po ngayon. Kung hindi pa tayo nagsusuri ng ating espiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos, kailangan nating suriin. Okay po? Okay lang yung kamatayan. Pag namatay ka, katawan lang naman yan. Tama po ba? Ang mahirap, paano kung hindi paligtas yung kaluluwa? Wala pa talagang buhay na kaluluwa. Kung ganun, paano mangyayari po yun? So, kinakailangan po natin magsiyasat ng ating sarili. Kung hindi maayos yung paglago, o kung walang paglago. Okay? Kailangan natin tignan, importante ligtas. Siyasatin yung ating kaligtasan. Okay po? I-double, triple check po natin kung ligtas ba talaga tayo. Ngayon, kung talagang ligtas, malinaw talaga yung pananampalataya, hindi naman garantiya na lalago agad, okay? Kung buhay na, ligtas na, pwede nang lumago. Okay po? Pwede nang lumago. Hindi garantiya na lalago yan ng kusa. May mga kinakailangan. Balikan po natin yung members po natin. Efeso chapter 4 verse 15. Efeso po chapter 4 verse 15, balikan po natin. Efeso chapter 4 verse 15. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kundi humawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumagot tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. Ano pong sabi dyan? Humahawak. Humahawak. Ano po yung ibig sabihin ng humahawak? Nakakapit. Tama po? Nakakapit. Di ba po, sa halaman, ano po yung pangkapit ng mga halaman sa lupa? Yung katawan, yung dahon? Ano po? So nakakapit, yes, yung ugat po. Yung ugat. So hindi porket ligtas na, ay lalago ka na. Importante, nag-uugat tayo pababa. Okay po? Nag-uugat tayo pababa.
habang nakatingin tayo sa itaas, di ba? Ganun po yung mga halaman, hindi ba? Yung mga dahon nasa itaas, para makasagap sila ng sikat ng araw. Anong tawag doon? Carbon dioxide. Tama po. Habang lumalago pataas, lumalaki pataas yung halaman, yung ugat nito ay lumalalim. So nauna po yung paglalim ng ugat. Okay? Di ba? Bago yung pagtayo pataas, importante muna yung paglalim ng ugat. Para pong kawayan, alam niyo po yung kawayan? Di ba? Yung kawayan, ilang taon po yan bago tumibay, tama po? Yung labong, di ba, nag-uumpisa yan sa labong. Masarap yun labong, tama po, labong. Di ba, matagal po yan, aabutin ng taon bago siya tumibay. Okay? At sa loob po ng panahon na yon, yung ugat noon ay palalim po ng palalim. Okay? Kaya yung kawayan po, hindi ba? Ang hirap pong patayin ng kawayan, tama po? Ang hirap patayin ng kawayan dahil napakalalim po ng ugat ng kawayan. Importante po sa atin yung paglago, yung humahawak. Ito po yung pagkakaugat natin bilang Kristiyano. Okay? Colossians chapter 2 verse 7. Basahin po natin. Tingnan po natin Colossians chapter 2 verse 7. Colossians po chapter 2 verse 7. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Sabi po na nakaugat at nakatayo sa Kanya. Hindi tayo makakatayo kay Kristo, hindi tayo makakatindig ng maayos ng matibay kung hindi tayo nakaugat kay Kristo. Yun po yung church. Okay po? Ibig sabihin church. Sa pananampalataya, importante yung nakaugat. Okay po? Kaya sa mga halaman po, mahalaga yung ugat. Tama po? Mahalaga yung ugat sa mga halaman. Sa mga Kristiyano po, mahalaga din po na tayo po ay nakaugat kay Kristo. Kung mababaw yung ugat, ay madali pong mabuwal. Tama po, mali? Madaling mabuwal. Kung mababaw yung ugat, konting hangin, tumba. Konting ulan, tumba. Nabunggo ng pusa, tumba. Madaling matisod sa mga pag-uusig, madaling matisod sa mga problema, madaling mabuwal. Bakit? Mababaw yung ugat. Mahina yung ugat. Mahina yung kapit. Naintindihan po? Sa mga halaman, di ba? Pag mababaw yung ugat, delikado po yan. Pag nabuwal, patay. Tama po? Patay. Sa atin po, pag tayo ay nabuwal, hindi tayo magagamit ng Diyos. Bakit? Walang maayos na paglago kapag tayo po ay nabuwal. Importante, nakaugat at nakatayo tayo kay Kristo. Kaya ibig sabihin, para makaugat at nakatayo kay Kristo, ibig sabihin sa church. Okay po? Sa church. Kailangan tayong nakaugat at nakatayo sa church. Sa church, yung Panginoong Jesucristo yung ulo. At tayo po mga bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya bilang mga kabahagi ng katawan po ni Kristo, dito po dapat malalim yung ugat. Para ano? Para malalim yung paglago at kung ganun, makakapamunga tayo ng marami. Okay po? Magbubunga tayo ng marami. Kaya nga po, kahit maraming pagdurusa o naman yung dumaran sa ating buhay Kristiyano, pero kung malalim yung ugat natin kay Kristo sa church, hindi tayo basta-basta matutumba. Opo. Kaya nga, kung nahihirapan man tayo, maraming pinagdadaanan na problema, mahirap yung kalagayan natin ngayon, so magtiwala lang tayo sa Diyos. Okay po? Yun po yung pananampalataya. Sabi po ng unang Korinto chapter 10 verse 13, hindi tayo susubukin o tutuksuhin ng higit sa ating makakaya. Opo. Di ba po minsan, may mga bagyo na hindi kaya ng puno? Tama po? May mga bagyo na hindi kaya ng puno. Anong nangyari? Kahit malaking puno, nabubuwal yung puno. Di ba? Natutumba yung puno. Pero tayong mga anak po ng Diyos, kontrolado ng Diyos yung bagyo na darating sa buhay natin. Opo. Kilala ng Diyos yung bawat isa ho sa atin. Kaya kapag may dumating na bagyo, ipapahintulot lang ng Diyos yung kaya natin. Okay po? Ibig sabihin, alam kasi ng Diyos kung ano yung kalagayan natin.
kung hanggang saan yung ugat natin. Base lang doon, padadaanin ng Diyos yung mga bagyo sa buhay natin, kaya huwag tayong matakot. Okay? Huwag tayong matakot, di ba? Magtiwala tayo sa Diyos. Lagi nating isipin, alam ng Diyos yung ginagawa niya. Okay po? Di ba kapag ikaw ay may sakit, nagpupunta ka ng ospital. Tama po. Nagpupunta ka ng ospital, tapos ooperahan ka. Anong gagawin mo? Pag ooperahan ka, anong gagawin mo? Bibiyakin yung tiyan mo, di ba po? Bibiyakin yung tiyan mo. Yung katawan mo, yung katawan. Hihiwain yung katawan mo. Kung alam mong hihiwain po yung katawan mo, yung iba kasi ninenervyos tama po? Ninenervyos. Ayaw nila Pero kailangan mong gumaling, tama po? Kaya magtitiwala ka sa doktor. Di ba po? Bakit? Kasi kailangan mong gumaling. So tayo, kailangan mong lumago. Okay po? Pag may dumaan na bagyo, masakit, mahirap, syempre, bagyo yan tama po? Pero ganun pa man, sa mga bagay nito, ano po yung dapat nating gawin? Ano man yung dumarating sa ating buhay, kailangan natin masigit na magtiwala po sa Diyos. Hindi niya tayo papahamak. Opo, mahal po tayo ng Diyos. Isipin niyo po, namatay siya para sa atin. Tama po? Tapos ipapahamak niya lang tayo sa mga problema sa buhay? Mangyayari po ba yun? Hindi po. Hindi po. So magtiwala po tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa karunungan, sa kapangyarihan at sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Diba? At may kapangyarihan siyang ingatan tayo. Magtiwala tayo sa Kanya. Di ba po may kanta sa hymn? Pasensya po sa boses. Anong ikinalulungkot mo? Tama po? Anong pinag-aalala mo? Anong kinatatakutan mo? Huwag ka nang mag-alala. Kahit malaki ang hirap mo, kahit matindi ang sakit mo, ngayon huwag ka nang mabalisa. Ako ang tutulong sa iyo. Maganda po yung kanta na yun. Palagi kitang sasamahan, ikaw ay aking iingatan. Huwag kang manghina, pagmasdan mo ako. Ako ang iyong Panginoong Diyos. Tingnan natin sa Isaiah 41 verse 10. Isaiah po 41 verse 10. So maaaring makatulong po sa inyong buhay Kristiyano ito kapag nasa kahirapan tayo. Maganda po yung verse na ito. Isaiah chapter 41 verse 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakisin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan, oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. So, kabisaduhin niyo po, maganda po ito. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan, oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Buksan din po natin 2 Timothy chapter 1 verse 12. Sa bagong tipan po. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Ikalawang Timoteo po chapter 1 verse 12. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. At dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Ngayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. At ako'y lubos na naniniwalang maingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa Kanya. Hanggang sa araw na iyon. Kailan yung araw na yon? Kailan po yung araw na yon? Dalawa yung po pwedeng mangyari sa araw na yon. Ito yung ikalawang pagdating ni Jesucristo, yung rapture, tama po? O kaya yung malagutan tayo ng hininga. Hanggang sa araw na yun, ano sabi dito? Iingatan tayo ng Panginoon. Opo, ang tanong lang, tayo ba ay lubos na naniniwala? Tayo po ba ay lubos na nagtitiwala? Alam nyo po, kung saan tayo nagkakaiba, paano natin hinaharap yun? Okay po? Tingnan niyo po sabi ni Pablo. Si Pablo, sabi niya, ako'y lubos na naniniwala. Kaya kailangan tayong magtiwala sa Diyos. Ipagkatiwala natin yung buhay na walang hanggan. Ipagkatiwala natin yung kabilang buhay. Okay?
Kaya yung pinagdadaanan natin sa mga araw-araw na kahirapan natin, pagkatiwala natin ito sa Diyos. Okay po? Ipagkatiwala natin sa Diyos. Isipin po ninyo, mula nung araw na naligtas po kayo, habang nabubuhay pa kayo, pagkatapos po ninyong maligtas, kamusta po yung kahirapan? Yung mga problemang pinagdadaanan po ninyo, marami na. Sobrang dami na. So sa mga pinagdadaanan ninyong hirap, meron dyan mga hirap na hindi nyo akalain na makakalusot pa, di ba po? Makakalusot pa tayo eh. Meron dyan mga kahirapan na naisipin ninyo, siguro hanggang dito na lang ako. Hindi ko nakakayanin pagkatapos nito. Pero nandiyan ka pa rin, nakaupo ka pa rin dyan. Buhay ka pa at humihinga. Tama po? Buhay ka at humihinga. Anong ibig sabihin? Tinupad ng Diyos yung pangako niya, iingatan ka. Bakit? Hindi mapauras na humarap sa Kanya, kaya iniingatan ka ng Panginoon. Okay? So magtiwala po tayo. Kung meron man kayong kahirapan, mga pagdurusa, pagsubok, maski yung mga pag-uusig, tandaan nyo po, brothers and sisters, pinapahintulot yan ng Panginoon, hindi para pahirapan tayo, hindi para masiraan tayo ng loob, kundi para patatagin at patibayan tayo sa ating buhay pananampalataya. So kailangan tayong matuto. Okay po? Kailangan tayong matuto na magpakababa sa harapan ng Diyos. Okay? Kapag dumaraan tayo sa mga paghihirap, mga malalakas na bagyo, tignan po ninyo yung kabayan, di ba? Pag dumadaan yung malalakas na bagyo, matinding ihip ng hangin, di ba? Yumuyuko lang yung kawayan. Tama po, nagbe-bend lang po yung kawayan. Kaya tayong mga naligtas, importante, ano man yung pinagdadaanan natin, malakas man yung bagyo, pakababa tayo. Okay? Pakababa tayo. Malakas yung lindol, dapa. Yuko, dapa. Dami na nangyayari, ikaw nakatayo pa. Kailangan po tayong magpakababa sa harapan po ng Panginoon. Okay po? Ibig sabihin, lumapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. Hindi kapag may problema, tinatalikuran natin yung Panginoon. Susunod na lang ako mag-church pagtapos na yung problema ko. Tapos iniisip natin, aayusin ko muna yung problema ko. Tinanong no, aayusin ko muna yung problema ko. Tsaka na lang ulit ako babalik sa church pag naayos ko na yung sarili ko. Tanungin ko po kayo, kaya po ba nating ayusin sarili natin? Matanong ko po kayo, kaya nating ayusin yung sarili natin? O sino mag-ayos? Yung Diyos. Kaya nga, under construction pa tayo. Okay po? Under construction pa tayo. Ibig sabihin, may project yung Diyos. Ako ang project ng Diyos. Ako ay project ng Diyos. Hindi pa tapos. Under construction pa. Hindi ba? Kaya kapag mayroong problema, magpakababa tayo sa harapan ng Diyos. Importante po yun. Okay? So, i-check natin yung sarili natin. Naligtas. Opo, naligtas tayo. Sabi niyo, naligtas po ba kayo? So, sabi niyo, naligtas kayo. Tanong, nakaugat ba tayo kay Kristo? Tayo po ba ay nakakapit ng mabuti kay Kristo? Nakakapit ba tayo ng mabuti sa church? O madali lang sa atin iwanan ang church? Kahit ligtas tayo, kung napakadali nating talikuran yung church, tinatalikuran yung church, hindi po tayo lalago. Opo. Ang kalooban ng Panginoon, tayo lumago. Hindi tayo lalago kung hindi natin magagawa yung kalooban ng Panginoon. Kung mahina po yung kapit natin sa church, kaya gaano po kalakas yung kapit ninyo sa church? Kaya kumapit po kayo. Okay po? Diyan nakasalalay yung paglago. And then, sa loob ng church, ano yung dapat na makuha natin? Abante tayo sa verse 16. Same chapter pa rin po. Efeso chapter 4, verse 16. Sa loob ng church, ano yung dapat natin na makuha? Ano yung makuha dapat natin? Efeso chapter 4, verse 16.
Basahin po natin, 3, 2, 1. Nasa kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili So, sa pag-ibig. So parang malalim itong verse na ito. Sabi po, nasa Kanya, kay Kristo. Ang buong katawan, yung buong church. Tama po? Sabi po, nakalapat ng mabuti. Bakit nakalapat ng mabuti? Sa katawan natin, halimbawa, yung bawat bahagi ng katawan natin, nakalapat yan sa isa't isa. Tama po, nakalapat yan sa isa't isa. Tapos, konektado po yan sa main body natin. And then, yung main body natin, konektado yan sa ulo. Tama po ba? So, magmula sa ulo, meron tayong growth hormones na nagdi-distribute ng katawan po natin. Sa lahat ng bahagi ng katawan po natin, kapag merong isang bahagi ng katawan na hindi maayos yung koneksyon, yung daanan ng growth hormones ay hindi maayos, yung bahagi ng katawan natin ay hindi lalaki. Mananatili siyang maliit. Kung hanggang saan na lang siya, bago naputol yung dalo yan ng growth hormones, ganun na lang siyang kalaki. Kaya ako, ganito lang kalaki. Ay, may kasama pala ako. So, ganun din po sa atin. Diba, kinakailangan, yes, nasa church tayo. Dumadalo tayo ng church, di ba po? Kaya nga dapat nakalapat ng mabuti, nakaugat, nakakapit. Okay po? Kung ganun, kinakailangan tayong makakuha ng mga nutrisyon sa loob ng church. Malalaman ninyo kung talagang tayo nakaugat at nakakapit malalaman nyo po yan. Kasi nakakakuha tayo ng nutrisyon sa loob ng church. Okay? Ano ba yung mga nutrisyon na makukuha natin sa loob ng church? Efeso chapter 5 verse 26. Tingnan po natin. Efeso po chapter 5 verse 26. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang kanyang pakabanalin siya, nanilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. May tubig. Di ba yung mga halaman kailangan ng tubig? Tama po. Yung mga halaman, malalaman mo kung nakaugat siya ng maayos. Nakakasipsip ng tubig. Pero kung yung halaman pirmeng tuyo, alam mong may problema sa ilalim yon. Dilig ka ng dilig. Dinidiligan mo. Pero pirmeng tuyo siya. Di ba? Magtataka ka. O teka, ano nangyari? Baka walang ugat ito. Tama po? Kaya yung Christian life natin, brothers and sisters, yung pakiramdam natin pirmeng tuyo, mahina, walang buhay, kung ganun, bakit hindi tayo nakakapit ng mabuti sa church? Okay? At kahit na dumadalo tayo sa church, hindi ibig sabihin nun, nakakapit tayo. Kailangan, nakakasipsip tayo ng sapat na tubig. Ito pong tubig ay salita po ng Diyos. Kaya iniligtas tayo ng Diyos. At pagkatapos tayong iligtas ng Diyos, anong ginawa ng Diyos? Itinanim niya tayo sa church. Okay po? Dito tayo itinanim ng Diyos sa loob ng church. Alam niyo po, bawat halaman meron pong taniman yan. Tama po? May taniman po yan. May tamang lupa na kinakataniman po ng halaman. Yung mga halaman. Tayo po, anak po tayo ng Diyos. Itinanim po tayo ng Diyos sa church. At dito sa church, ine-expect ng Diyos na mag-ugat po tayo. At dito po sa loob ng church, ine-expect po ng Diyos na makakuha tayo ng masaganang salita po ng Diyos. Alam ko po, sagana kayo dito sa salita ng Diyos. Tama po? Marami kayong gawain dito. Tama po, marami kayong fellowship. Kaya kailangan natin na masaganang tubig sa salita po ng Diyos. Kung wala po yung salita po ng Diyos, wala pong maayos na buhay Kristiyano. Alam niyo po, marami tayong problema. Tama po? Alam niyo po, isa sa pinakamahalagang problema sa Kristiyano, yung walang salita po ng Diyos. Kaya hindi makalis sa problema. Kasi kapos sa salita ng Diyos. Kulang sa salita ng Diyos. So buhay na tayo, tandaan niyo po. Buhay na tayo. Yung buhay po na yan ay hindi po lalago kung wala tayong maayos na supply na salita ng Diyos. Kasi ito po yung pagkain natin, tama po? Ito po yung pagkain natin. Yung halaman, di ba? Bahagi ng pagkain nila, ano po? Tubig. Tama po? Tubig. Tayo po, bilang mga naligtas po, bilang mga Kristiyano po, bilang mga buhay na kaluluwa, kailangan po natin kumain. Doon po sa Marcos chapter 5,
At doon po sa Lucas chapter 8, binuhay po ni Jesus yung anak ng pinuno ng sinagoga. Alam niyo po, yung nabuhay po yung bata, ano po yung pinakaunang utos ni Jesus? Pagkatapos niyang mabuhay yung bata, pagkatapos niyang buhayin yung bata, ano po yung pinakaunang utos ni Jesus? Tingnan natin sa Marcos chapter 5 verse 43. Marcos po chapter 5 verse 43. Marcos chapter 5 verse 43. Sabi po dito, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Mahigpit niyang ipinag-utos sa kanila na walang dapat makaalam nito. At sinabi niya sa kanila na ang bata ay bigyan ng makakain. Anong sabi dito? Mahigpit niyang ipinag-utos sa kanila na walang dapat makaalam nito. At sinabi niya sa kanila, ang bata ay bigyan ng laruan, pera, damit. Ano po? Cellphone? Ano po? Pagkain? So yung po pagkain. Kayo po, ano po yung hinihingi niyo sa Panginoong Jesucristo? Pagkain. Siyempre, humihingi tayo ng pagkain, di ba? Lord, sana may almusal. Lord, sana may tanghalian. Sana may hapunan. Yun po ba? Yun po? Ano po yung sinabi ng Mateo chapter 4 verse 4? Nasusulat, di ba? Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano po yung ibig sabihin ng bawat salita? Pagkain natin yung lahat ng salita na inilagay ng Diyos sa Biblia. Yun po yung pagkain natin. Pagkain natin yan, spiritual. Okay po? Ano pong sabi ni Jesus? Mahigpit niyang inuutos sa kanila na walang makakaalam ng ginawa niya. Bakit kaya? Bakit po? So may layunin po si Jesus. May layunin si Jesus. Sabi niya, wala munang makakaalam nito. Pero yung bata, bigyan nyo ng makakain. Yun po yung unang utos ni Jesus. Okay po? So pagkatapos nating maligtas, di ba? Pagkatapos maligtas ng isang kaluluwa, pagkatapos magkaroon ng buhay, importante po, kumain. Kumain po. Di ba yung baby na naipanganak na, dapat siyang makakain? Tama po. Ano po yung kinakain ng bata? Baby, gatas. Tama po. Kailangan tayong makakain din po. Meron tayong spiritual na pagkain. Gaya ng mga sanggol na bagong silang. Sa unang Pedro chapter 2 verse 2, alam natin yun, di ba po? Mithiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas. Bakit kailangan natin mithiin yung spiritual na gatas na siyang salita ng Diyos? Bakit po? Tingnan na lang po natin, unang Pedro chapter 2 verse 2. Unang Pedro po chapter 2 verse 2. Okay po, basahin po natin. Unang Pedro chapter 2 verse 2, 3 to 1. Gaya ng mga sanggol na bagong sila, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. So yung kaligtasan na binabanggit dyan, hindi po yung kaligtasan ng kaluluwa. Ito po yung ating pang-araw-araw na buhay Kristiyano. Okay po? Ito po yung salvation of character, hindi po kaligtasan ng kaluluwa. Okay? Buhay na yung espiritu natin. Tama po ba? Buhay na po ba? Diba? Ligtas na, buhay na. Tama po. Pero yung karakter po natin, kamusta po? Nabago na po ba? Yung paglago natin, yan yung pagbabago ng karakter natin. Mula sa pagkatao, di ba? Mula sa pagkatao natin, nasanay gumawa ng kasalanan, tungo sa bagong pagkatao. Yung pagkatao na nilalang kay Kristo. Kinakailangan tayong lumago kay Kristo. Kaya yung pagkatao natin, napupuno ng mga katangian po ni Kristo. Yun po yung paglago. Okay po? Di ba? Paano tayo mababago kung wala tayong salita ng Diyos? Hindi kailanman mangyayari po yun. Opo. Sabi dito, mithiin. Dapat mithiin, nasain. Yung mga sanggol po, di ba? Para sa kanila, gatas yung pinaka-importante. Tama po mga magulang? Tama po? Ngayon sa atin, pera yung importante. Yung sanggol, bigyan mo ng pera, titigil ba yung kakaiyak kapag gutom? Titigil, hindi.
Hindi po. Gatas lang yung makakapagpatigil sa kanya. Tama po? Gatas lang. Hindi laruan, hindi magandang damit, hindi magandang bahay, hindi magandang cellphone, kundi gatas lang po yung kailangan niya. Okay? Tayo po, mga sanggol kay Kristo. Okay po? So normal sa totoong naligtas, ang hinahanap yung salita po ng Diyos. Normal po yun. Okay? Kaya sabi dito, mithiin yung malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ng salita ng Diyos, ng pagkain sa salita ng Diyos, lumago tayong lahat sa ating buhay Kristiyano. Tayo po ay buhay na. Kailangan na natin kumain ng maayos na regular ng salita ng Diyos. Napakahalaga po ng pagkain sa buhay. Tama po? Napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Mithiin ang salita ng Diyos. So sipagan nating dumalo ng church. Okay po? Sa mga gawain. Sipagan din natin magbasa ng Biblia. Baka mamaya yung Biblia niyo sa bahay, maraming alikabok. Nakatambay. Sipagan din natin magbasa. Kaya sa may mga Biblia, so sipagan niyo pong magbasa. Okay po? Kapag nasa bahay, anong gagawin? Po? Anong gagawin? Parang ayaw niyong basahin. Kaya paano tayo lalago kung hindi kayo aatin ng church, kung hindi kayo magbabasa ng Biblia? Tama po. Sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, sana lumago ako sa buhay Kristiyano ko. Sana maging matatag ako, maging matibay ako. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, may Biblia ka. Basahin mo. Umatin ka. Nagtataka tayo, hindi tayo lumalago sa buhay Kristiyano natin, kulang tayo sa salita ng Diyos. Alam niyo po, huwag niyo pong iasa sa sermon yung Christian life ninyo. Oo, sa sermon tinuturuan tayo ng maraming bagay. Tama po. Pero hindi lahat ng bagay itinuturo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng sermon. Maraming bagay sa buhay Kristiyano, maraming spiritual na pagkain. Hindi isusubo lahat ng Diyos sa atin sa oras ng sermon yung salita niya. Yan yung mga pagkain na kinakailangan ninyong pagpaguran. Kailangan nyong hanapin dito sa salita ng Diyos sa Biblia. Kaya bilang mga naligtas po, napakabuti po na nababasa natin palagi yung Biblia. Okay po? Magbasa tayo ng Biblia. Kung ganun, magiging wasto at malakas, lalago yung ating pananampalataya. Gumawa tayo ng paraan kung paano tayo makakapagbasa at makakapakinig ng salita po ng Diyos. Pakainin yung ating espiritu ng salita po ng Diyos. Alam niyo po yung mga tao, handang magnakaw, gumawa ng masama para lang may makain. Tama po o mali? Tama po mali? Opo. Ibig sabihin, handa yung tao, gawin yung lahat para may makain siya. Pero, pagdating sa salita ng Diyos, tayo po, hindi mo na pwedeng hanapin. Bakit? Nandiyan na, may pagkain na. Hindi mo na kailangan magluto, hindi mo na kailangan bumili, hindi mo na kailangan lumabas. Ano yung kinakailangan mong gawin? Humanap ka ng tahimik na oras, quiet time. Okay po? Manalangin bago magbasa. Hingiin po yung gabay ng Espiritu Santo na buksan yung mata natin para makita natin yung kalooban ng Panginoong Jesucristo. At ipag-pray natin na may karumihan yung puso natin. Kung may karumihan yung puso natin. Okay po? Kaya sabi po ng Mateo chapter 5, mapalad yung malinis na may malinis na puso. Dahil makikita nila ang Diyos. Kaya kung malinis yung puso, makikita natin yung Diyos sa kanyang salita. Magbasa tayo ng Biblia, mag-aral tayo ng Biblia, para po maayos po yung paglago. Okay po? Sabi po sa Efesos chapter 4 verse 13, buksan po natin. Efesos chapter 4 verse 13. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pakikilala sa anak ng Diyos. Hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya.
Alam niyo po, meron tayong Wednesday sermon. Meron tayong midweek sermon. Tama po. Sa pamamagitan po ng Wednesday sermon, magkakaroon po talaga tayo ng pagkakaisa ng pananampalataya. Alam niyo po kung paano nabubuo yung Wednesday sermon? Alam niyo po, napakaraming involved na tao po dyan sa gawain na yan. Halos nasa 50 katao po yung involved po sa gawain na yan para makapagawa ng Wednesday sermon para sa atin. Bakit? Kasi ito yung dahilan. Sabi po dito, hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya. Kahit sobrang abala, 10 araw po, 10 araw at napakaraming tao yung gumagawa. Dahil po dito, para makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya. Importante na meron tayong napapakinggan pare-pareho sa buong mundo, hindi ba? Kaya sa buong mundo, di ba po, dinadabihan sa atin Tagalog, tama po? Kaya pahalagahan po natin yung Wednesday sermon. Halimbawa, yung Lord's Day gawing Wednesday, atin pa po kayo? So meron po kasing iba, opo, busy. Busy sa trabaho, busy sa school. Sabi niya sa online na lang. Pero hindi naman nanonood sa online. Tama po. Pahalagahan po natin yung Wednesday sermon. Makinig kayong maigi. Unawain maigi. Magkaroon tayo ng pagkakaisa ng pananampalataya. Ngayon, Lord's Day sermon ngayon. Nandito po kayo. Yung iba dito nakikinig ng mabuti. Yung iba baka lumilipad yung isip kung saan. Siguro may problema kayo. Meron kayong inaalala. O may naiwan kayong sinaing. Bakit mo kasi iniwan? Alam mo naman yung oras ng alis, nagsaing ka pa. Sana inagahan mo. Yan tuloy, nag-aalala ka. Hindi ka nakapakinig ng sermon ng maayos. Di ba po? Nakikinig ka, pero yung salita po na pumapasok sa kanan, lumalabas saan? Sa kaliwa. Walang maiiwan ngayon sa isip mo at sa puso mo. Bakit? Hindi ka nakapokus. Okay? Importante, kapag mayroon pong sermon, lahat tayo nakapokus sa pakikinig. Okay po? Nakapokus. Importante, kapag mayroon pong sermon, nagkakaisa po tayo. Makinig tayo na nagkakaisa. Kung ganoon, magkakaroon tayo ng isang napapakinggan, isang naunawaan, isang pananampalataya. Hindi tayo pwedeng maglabo-labo dito. Okay po? Sabihin ng isa, dapat gawin natin ito. Hindi kasi siya nakinig. Hindi siya nakinig. Sasabihin naman na nakinig, hindi ka ba nakinig? Sabi lang ganito. Nangyayari po yan. Opo. Hindi ka ba nakinig? Lumilipad yung isip. Tapos bigla na lang siyang magigising. Alam niyo po yung ulirat? Di ba? Nagigising yan tama po, yung ulirat. May binubuksan na verse. Anong verse yun? Ano sabi? Ano sabi? Ano daw? So lumulutang yung isip Hindi siya nakapokus. So kapag tayo po yung nakikinig ng sermon, di ba? Pinapakinggan natin ito mabuti. Hindi lang sa Lord's Day sermon, sa lahat ng gawain natin, tama po? Wednesday sermon, house fellowship, youth fellowship, marami tayong fellowship, di ba po nakikinig tayo ng sermon? Alam niyo po, maaari yung salita na kinakailangan natin sa buhay Kristiyano natin ngayon. O kaya yung salita na kinakailangan mo, doon sa pinagdadaanan mong pagsubok bukas, binibigay sa iyo ngayon. Tapos wala ka sa focus. Dami mong iniisip. Kapag ganun, hindi na nagkulang yung Diyos. Tama po? Hindi na rin nagkulang yung church. Hindi na rin nagkulang yung preacher. Sa iyo lahat ang problema. Ikaw lahat ang mananagot dyan. Okay po? Kaya sabi dito, upang yung pananampalataya magkaisa at yung pananampalataya po natin ay lumago. At kung lumalago yung pananampalataya, ay napakaganda po nito sa harapan po ng Diyos. Kung lumalago yung pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung may paglago, ano po yung sunod? May pamumunga. Tama po, may bunga. At marami tao po yung maliligtas. Buksan natin sa Jeremias chapter 17 verse 8.
Jeremias po chapter 17 verse 8. Jeremias po 17 verse 8. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Narito, Jeremias 17 verse 8. Basahin po ulit natin. 3, 2, 1. sapagkat siya ay magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi nakatakot kapag dumarating ang init. At hindi Grabe ano po? Grabe ano po? Sabi dito, hindi tumitigil sa pamumunga. Tuloy-tuloy po yung paglago. Nananatiling sariwa at hindi tumitigil sa pamumunga. Alin? Sabi po sa unahan ng verse 8, yung punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. So sa church natin dapat nakatanim po tayo. Dahil dito po, meron pong tubig na umaagos. Yung patuloy na supply ng salita po ng Diyos. Okay po? Isa pang kinakailangan natin, mahalagang nutrisyon sa ating buhay Kristiyano. Habang tayo nasa loob ng church, habang tayo nasa church, ito po, buksan natin, Awit 133 verse 1. Alam po natin lahat ito. Awit 133 verse 1. Awit po, 133 verse 1. Okay po, basahin po ulit natin. 3, 2, 1. narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Sa members natin doon sa Efeso chapter 4 verse 15, lumago tayong lahat sa Kanya. Okay po? So ito po yung fellowship, yung pagsasama-sama nating lahat. Importante po yun. Okay po? Di ba? Malungkot kapag may kulang. Tama po mali? May nagsasabi po niyan, opo. Malungkot kapag may kulang. Malungkot kapag yung iba hindi nakaka-attend. Tama po mali? Kapag may gawain tayo, di ba? O nasan si sister? Nasan si brother? Nasan si ano? Ang tanong, hinahanap ba natin? Kapag mayroong kapatid na wala sa fellowship. O? Hinahanap po natin? So dapat hanapin natin sila. I-encourage sila. Puntahan sila. Tandaan niyo po ito. Mas malusog yung fellowship natin, mas malusog yung Christian life natin. Kaya magsama-sama tayong lahat. Kapag may nanghihina, anong gagawin natin? Yang kasi hindi ka umatin, tuloy nangyari sa iyo. Anong gagawin natin? Kapag may nanghihina, palakasin. I-fellowship siya. Okay po? Napakasaya kapag tayo po'y namumuhay na nagkakaisa. Anong sabi ng verse? Basahin po ulit natin. 3, 2, 1. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ano po sabi ng members? Kanina, lumago tayong lahat. Ibig sabihin sa lahat, wala po sanang maiwan. Tama po? Wala sanang maiwan. Kaya napakahalaga po ng fellowship. Namumuhay ng magkakasama. Yung fellowship po natin, diyan po nakasalalay yung paglago ng individual ng Christian life natin. Di ba po? Kasama po yan sa 4 wheels of Christian life natin. Sa 4 na elemento ng ating buhay Kristiyano. Ano po yung una? Ano yung una? Words of God. Ano yung pangalawa? Ano yung pangatlo? Yung pang-4? Fellowship, eto na po yun. Yung pangatlo. Kasama po yan sa 4 wheels of Christian life. Basic po yan. Okay po? So, pahalagahan po natin ngayon yung 4 na elemento ng ating buhay Kristiyano sa pag-ibig. Okay po? Sa pag-ibig. Buksan po natin unang Korinto chapter 13. Ito po yung sinulat ni Pablo dahil nagkukulang sila sa pag-ibig. Unang Korinto chapter 13 verse 4 to 5. Unang Korinto po chapter 13 verse 4 to 5. Sige po, basahin po ulit natin. Unang Korinto, chapter 13, verse 4 to 5. So, sige po, 3, 2, 1. Ang pag-ibig ay matiisin, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi magagagitin o kalmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos,
hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi matatala ng mga pagkakamali. So ito po yung dapat na pairali ng mga brothers and sisters. Alam niyo po, walang perfectong church. Walang perfectong brothers and sisters. Lahat tayo nagkakamali. Tama po. Hindi po kayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali, di ba po? Anong sabi po ng verse 4? Ang pag-ibig ay matiisin. At sa dulo ng verse 5, sabi diyan, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Abanti tayo sa verse 7. Sabi po sa bandang dulo ng verse 7, tinitiis ang lahat ng bagay. So yung pag-ibig po ay nagsisimula sa pagtitiis. Opo. At nagtatapos saan po? Sa pagtitiis din. So pagtiisan natin yung bawat isa. Okay po? Pwede po ba yun? Sige nga po, tingnan nyo yung katabi ninyo. Kaya yung pagtiisan? Yung katabi ninyo, yung bawat isa? Ano po yung ating slogan ngayon? Love one another. Mangyayari lang yan kung may pag-ibig ka. Yung word na pagsasama-sama natin lahat, yung lahat, mangyayari lang po yun kung magagawa natin pagtiisan yung isa't isa. Naintindihan po? Sa inaharap, bawat isa sa atin, makakagawa tayo ng atraso laban sa isa't isa. Hindi natin maiwasan yun. Kasi nga hindi pa tayo perpekto tama po? Sinasadya o hindi, may magagawa ka ng pagkakamali, di ba? May magagawa ng pagkakamali sa inyo dito. May makakagawa ng pagkakamali sa inyo dito, opo. Anong sabi dito? Pairalin yung pag-ibig, pagtisan yung isa't isa. Kaya kailangan natin mag-ibigan sa isa't isa. Alam niyo po, kung nag-uumapaw yung pag-ibig sa isa't isa, doon lang natin ito may papangaral sa mga taong hindi paligtas. Naintindihan po? Kaya magiging masaya yung pagdalo po ninyo sa lahat ng gawain sa ating church. Okay po? So kung talagang mahal natin yung isa't isa, dumalo po tayo sa mga gawain sa church. Kahit late, basta umatin. Kahit maraming problema, kahit busy, dapat magsikap na dumalo sa ating mga fellowship. Kailangan yung fellowship sa ating buhay Kristiyano. Okay po? So hindi lang dumadalo. Ano po sabi ng awit 133 verse 1? Dapat may pagkakaisa. Okay po? Kasi kung walang pagkakaisa, dumadalo nga tayo, wala naman tayong pagkakaisa, hindi tayo nagkakaisa ng isip, hindi tayo nagkakaisa ng puso. Hindi maganda sa paningin ng Panginoon yun. Hindi matutuwa yung Panginoon. Okay po? So kung nga atin dapat, may pagkakaisa. Sama-samang nagkakaisa ng puso. Kaya dapat maging isa tayo. Habang tumatagal tayo, dumadalo tayo sa fellowship. Maging isa. Alam niyo po yung solo-solo? Solo-solo. Meron bang ganon? Solo-solo. Hindi Christian life yun, di ba po? Solo-solo. Kung walang fellowship, hindi po yung Christian life. Kung pwede yung solo-solo, hindi sana, sinabi ni Jesucristo doon sa Mateo chapter 16 verse 18, na itatayo ko ang aking iglesia. Kung pwede naman pala tayong mabuhay ng kanya-kanya, di sana, hindi na itinatag ni Jesucristo yung church, tama po? Bakit may church? Bakit po may church? At hanggang ngayon, bakit iniingatan tayo ng Diyos, iniingatan ng Diyos yung church? Bakit po? At bakit ngayon, pinapadami ng Panginoong Jesucristo yung churches sa buong bansa, sa buong mundo? Bakit? Para meron tayong pupuntahan. Tama po? Meron tayong pupuntahan. Para saan man tayo magpunta, meron tayong option. May church na pupuntahan. Okay? Talagang yung church ay kinakailangan. Kaya itinayo po ng Panginoong Jesucristo para sa atin, para sa ating fellowship. Para lumago tayo sa ating buhay Kristiyano. So alam natin ito, John chapter 15 verse 4 to 5. Tingnan po natin. 1 chapter 15 verse 4 to 5. Juan chapter 15 verse 4 to 5. Basahin po natin. 3, 2, 1. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin.
Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Sino po yung nagbubunga ng marami? Yung lumalago ng maayos. Sino po yung lumalago ng maayos? Ito po yung nananatili sa fellowship. Ito po yung nananatili sa church. Importante po ito. Opo. Pag walang fellowship, pag wala sa fellowship, walang maayos na paglago. Kaunting problema, lalayo. Walang maayos na paglago. Isa pang verse dito, buksan po natin, Colossus chapter 2. Yung mga taga-Colosas, hindi sila maayos na kumakapit kay Kristo. Hindi sila maayos, hindi maayos yung pagkapit nila sa church. Kaya pinaalalahanan po sila ni Pablo. Colossus chapter 2 verse 19. Basahin po ulit natin, 3-1. At hindi kumakapit sa ulo, na sa kanya ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglago mula sa Diyos. So kung nakakapit ng mabuti sa katawan, merong paglago. Okay po? Paglago mula sa Diyos. Pero paano kung merong hindi nakakapit sa ulo? Maaaring hindi lalago. Hindi rin nakakapit sa katawan, hindi rin talaga lalago. So, importante, nakakapit tayo kay Kristo. Saan po yun? Sa church. Okay po? At sa loob ng church, masagana dapat nating tinatanggap yung salita. At ng biyaya sa pamamagitan po ng fellowship. Kaya mamaya, after sermon, meron tayong fellowship. Tama po? Meron tayong fellowship. So, baka mamaya naman, kasi baka magkarera tayo doon sa pababa. Pag-uwian, wag po, sumama po kayo sa fellowship. Mahalaga po yung fellowship. Meron po bang karera dito paglabas doon? Meron. So wag po, ini-encourage ko po na sumama kayo sa fellowship. Hindi sapat yung sermon, tandaan nyo po. Hindi sapat yung sermon. Kulang nabibitin tama po? Halimbawa, masaya ba kayo pagkakain kayo tapos kanin lang? Masaya kayo hindi? Kung ulam lang, walang kanin, masaya kayo hindi? So hindi po masaya. Ano po yung masayang pagkain? May kanin at may ulam. Tapos may 1.5. So ganun po sa buhay Kristiyano natin. May words of God, may fellowship. So bago tayo umuwi, words of God and fellowship, dapat makuha natin yun. Okay po? Kung ganun, magkakabunga po tayo. Lalago po tayo. Tignan pa natin, Colossus chapter 1 verse 6. 11:20 na pala. Sige po. Colossus chapter 1 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-2-1. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paano ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Mula nung araw na maligtas. Anong sabi dito? Mula nung araw na inyong marinig at maunawaan yung biyaya ng Diyos sa katotohanan. Sabi diyan, mamunga, namumunga at lumalago. So baligtad po yung pagsusuri diyan. Sa baba, sabi po, nakaunawa ng ebanghelyo at sumampalataya, naligtas. Kasunod sa taas, lumalago pagkatapos namumunga. Lumalago at namumunga. Mula nung araw na maligtas, may paglago at pamumunga. Yan po yung kalooban ng Diyos. Okay po? Magkasama yan, hindi po pwedeng paghiwalay niyan. Kung paglago, walang pamumunga. Kung walang pamumunga, walang paglago. So ganun po yan, hindi po pwedeng maghiwalay yung dalawang bagay na yan. Kung mananatili po tayo sa fellowship, lalago tayo. Tapos magkakabunga. Okay po? Kaya sabi sa awit 133 verse 1 kanina, ito po yung fellowship. Sama-samang nagkakaisa, yung magkakapatid, may bunga po yun. Okay po? Doon inuutos ng Panginoon ang pagpapala, ang buhay magpakailanman. Yung buhay magpakailanman, ibinubuhos ng Panginoon kung saan nagkakaisa yung brothers and sisters, kung saan may maayos na fellowship. Kung tayo po ay mananatili sa salita po ng Diyos, may paglago at may pamumunga. Kaya sabi ng awit chapter 1 verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. So nagbubunga. Nababago yung buhay. Okay?
Pagkatapos, may mga ligaw na kaluluwa, yung naliligtas. Tingnan po natin yung pangangaral ng Ebanghelyo, yung evangelism. Di ba? Isa sa mahalagang bunga po yun. Bago yung bunga, importante yung paglago. Gawa chapter 2, verse 46 to 47. Tingnan po natin. Gawa po sa bagong tipan, chapter 2, verse 46 to 47. Okay po, basahin po ulit natin. Gawa chapter 2, verse 46 to 47, 3 to 1. At araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. So dito po nakalagay po yung sikreto para tagumpay na may pangaral po yung gospel. Para may pangaral natin yung makapangyarihan, meron tayong summer retreat. Tama po. Meron tayong first batch at third batch. Tama po ba, mali? So meron tayong ilang linggo para sa paghahanda. Anong klaseng paghahanda? Una, syempre, street evangelism. Tama po? Yung magbabahay-bahay. Nakasama na po kayo doon? Nagbabahay-bahay? Sana po, sumama po tayo. Masaya po yun. Habang tayo nagbabahagi sa mahirap na sitwasyon, nagbabahay-bahay tayo. Di ba? Mag-invite ng mga ligaw na kaluluwa. House evangelism po yung importante. Personal na evangelism po yung importante. Pero, dito sa binasa natin sa verse 46 hanggang verse 47, magbubunga lang yung evangelism kung meron tayo nito. Ano sabi nito? Araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao. Kaya yung Diyos kumikilos sa evangelism nila. Di ba? Binigyan ng Diyos ng bunga. Sabi po, idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Kaya dito po, para successfully po na maipangaral yung Ebanghelyo, importante po yung salita ng Diyos. Okay po? Sa pamamagitan ng mga ngaral. Tapos sa mga brothers and sisters, importante po yung fellowship. Yung pagpuputol-putol ng tinapay ay fellowship. Importante din po yung panalangin sa Panginoong Jesucristo. Tapos di ba, araw-araw magkakasama sila sa templo. Sabi po ng verse 43, may nakalagay din po dyan, dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalagan at tanda na nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Bakit ganun? Nakakilos na may kapangyarihan yung Diyos sa pamamagitan ng mga mangangaral. Kasi meron silang pagsasama-sama araw-araw. Okay? Tapos yung pagsasama-sama pa nila, sabi sa dulo ng verse 46, nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. Tama po? May galak at tapat na puso. May tapat na puso sila. Hindi nila iniisip yung pansariling kapakanan. Ang iniisip nila ay may pangaral yung Ebanghelyo. Ang iniisip nila ay mga ligaw na kaluluwa. Tapat yung puso nila kanino? Hindi sa sarili, kundi sa Panginoong Jesucristo. Tapat sila sa Panginoon. Kaya sabi po, nangyari sa verse 47, anong sabi dito? Idinaragdag ng Panginoon yung mga naliligtas. Okay? Dahil sa tapat na puso po nila, naipangaral po nila yung kapangyarihan, yung gospel. Makapangyarihang gospel. Kaya nung si Pedro ay nangaral ng gospel, parang Bible seminar, may naligtas. 3,000, 5,000, grabe, di ba po? Paano po nangyari yun? Paano po nangyari yun? Dahil po doon sa pagiging matapat ng mga brothers and sisters. Araw-araw silang sumasama. Araw-araw silang nagsasama. Grabe, di ba po? Araw-araw nagsasama. Hindi palagi. Yung nakalagay, di ba? Araw-araw. Ano po yung ibig sabihin ng araw-araw silang magkakasama? Hindi yung araw na hindi po yung araw-araw na magtitipon sila. Tapos, magtitinginan sila ng muka sa isa't isa, hindi po ganun. Kaya sila nagkikita-kita. Bakit? Kasi ipinapangaral po nila yung gospel. Kaya sila nagkikita-kita kasi pinupuri po nila yung Diyos. Kaya sila nagkikita-kita kasi may fellowship. Sa bahay nila, sa bahay-bahay. Okay po? O dito naman po sa bahay namin, halimbawa. Di ba may mga house fellowship tayo? Tama po? O dito naman sa bahay namin, di ba? Halimbawa, nasa house fellowship, kumakain kayo. Tapos na yung fellowship.
Sasabihin mo, ay doon naman sa susunod mong bahay ah. Anong sinasabi? Bakit sa bahay ko? Huwag sa bahay ko. May pag-aalala. Ay sister, next sa bahay mo naman ha. Brother, next sa bahay mo naman ha. Ba't sa bahay ko? Sa ibang bahay na lang ng brothers and sisters. Huwag sa bahay ko. May pag-alala. Merong pag-aalala. So hindi dapat mag-alala. Okay po? Alisin po natin yung pag-aalala. Hadlang po yan sa kapangyarihan ng Diyos. Yung yung palaging nababalisa at palaging nag-aalala. Diba? Hindi sila nag-aalala kundi may galak. Pagkatapos nagpapasalamat sila. Kaya doon po sa verse 47, nagpupuri sa Diyos. Sabi diyan, nagpupuri sa Diyos. Nagpupuri sila. Dahil pinapasalamatan po nila yung Diyos. Kung ano man yung pinagkaloob sa kanila. Kaya marami silang naakay na pangangaral, di ba? Ni Pedro, marami silang naakay. Kapag nag-evangelize sila, yung mga niyaya po nila, hindi makatanggi. Alam niyo po kung bakit? Nakita po talaga sa buhay nila ng kapatid yung pananampalataya po nila. Kaya hindi makatanggi yung mga niyaya po nila. Kaya sama sila. And then, nung sumama sila, naunawaan po nila yung ebanghelyo ng kaligtasan. Araw-araw, idinaragdag ng Panginoon yung mga naliligtas. Kaya ganito rin po yung mangyayari sa ating church, lalo na po sa summer retreat. Opo, araw-araw po, totoo po yan, araw-araw idinaragdag yung naliligtas, di ba? Sa Lifeword Mission, sa Philippine Lifeword Mission. Di ba po? Napakalaki na po ng Philippine Lifeword Mission. Tama po? Marami po yung naliligtas araw-araw. Sa tuwing ipinapangaral ng Ebanghelyo, maraming naliligtas, dumadami yung mga lumalago sa pananampalataya. Kaya napakahalaga po ng paglago sa bawat isa ho sa atin. Mahalaga po yun. Kaya sa paglago po na yan, hindi tayo pwedeng magpaiwan. Okay po? Sama-sama tayong lahat. Kailangan tayong sumabay. Okay po? So kinakailangan nating manatili ng matatag sa loob po ng church. Tapos kunin natin yung words of God and then magpalakas tayo sa fellowship, ipangaral natin yung Ebanghelyo, araw-araw ipangaral natin yung Ebanghelyo. Hindi ba? Kung ganun, magkakabunga tayo ng marami. Kaya i-check po natin yung paglago natin habang tumatagal tayo sa church. So ngayong taon na ito, makakaranas sana tayong malaking paglago sa buhay Kristiyano natin. Sa bawat isa ho sa atin. Sana ma-experience po natin lahat yon yung malaking paglago ngayong taon na ito. Kayang-kaya tayong palaguin ng Diyos na malaki. Alam niyo po yun? Opo, totoo po yun. Hindi kaunting paglago, malaking paglago. Yung iba nagkukulang. Bakit po? Hindi kasi hinihingi. Hindi natin hinihingi sa Panginoon. Alam niyo po, kung hihingi po tayo sa Panginoon, willing magbigay yung Panginoon sa atin. Tama po? Hanggat gusto natin willing magbigay yung Panginoon. Kaya kailangan natin naisin na lumago sa buhay Kristiyano natin. Kailangan tayong lumago kay Kristo. At depende sa ating paglago. Di ba? Ibibigay ng Diyos sa atin yung madaming bilang ng kaluluwa na naghahanap po ng kaligtasan. At depende sa ibubunga natin, di ba po, ng mga naliligtas na kaluluwa. At gagantimpalaan po tayo ni Jesus sa kanyang ikalawang pagdating ni Jesu Kristo. Okay? Ito po yung pangako ng Diyos. Apocalypse chapter 22 verse 20. Verse 12. Bigkasin na lang po natin. 3, 2, 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sana po, bago dumating si Jesu Kristo, marami na tayong paglago kay Jesu Kristo. Okay po? So last verse na lang po, 1 Corinto chapter 15 verse 58. Basahin po natin ulit ng sabay-sabay. 1 Corinto chapter 15 verse 58. 3, 2, 1. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ang lakas ng basa, last verse, no? Mga kapatid, tayo po yun, brothers and sisters. Sabi dito, kayo maging matatag, hindi nakikilos. Nakaugat ng malalim, di ba po? And then, lumalago sa pamamagitan ng words of God at ng fellowship natin.
Anong sabi dito? Laging sagana sa gawa ng Panginoon. Ano po yung pinakadakila sa lahat ng ginagawa ng Panginoon? Sa lahat ng ginawa ng Panginoon? Yung magligtas ng mga ligaw na kaluluwa patungo po doon sa pagkawasak sa apoy ng impyerno. Dapat tayo maging masagana sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Okay po? Tapos sabi dito sa dulo, yamang nalalaman ninyo. Dapat alam nyo po ito, na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Dahil nangako po siya. Si Jesus nangako sa kanyang pagdating, di ba, tayo gagantimpalaan. Dala niya po yung gantimpala upang gantihan yung bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So hanggang dito na lang po yung ating sermon. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Diyos, Ama namin banal na nasa langit, salamat po amang Diyos sa oras na ito. Sinamahan niyo po kami sa pag-aaral po ng inyong banal na salita. Kaya sa oras na ito amang Diyos, sana po, sama-sama po kaming lumago sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos, sa pamamagitan po ng mga fellowship, kasama po yung brothers and sisters. At sa pamamagitan po ng pangangaral po namin ng Ebanghelyo, lalong-lalo na po dakilang Diyos, sa paparating po namin na summer retreat. Kaya dakilang Diyos sa aming narinig at naunawaan, natutunan, may sa pumuhay po namin ito hanggang sa pag-uwi po namin. Gaya po ng alam namin namang Diyos, kami po ay mahina, kami po ay maraming pagkatukso, maraming problema. Ngunit kung sagana kami sa salita ng Diyos at ng mga fellowship, mapapagtagumpayan po namin yung mga bagay na ito. Kaya amang Diyos, sa aming natitirang oras, nawa po sa aming fellowship, magkaroon pa kami ng mas kagalakan na fellowship at mas matibay na fellowship sa inyong harapan upang sa gayon dakilang Diyos, mas lalo po kaming tumibay at maging matatag sa aming buhay Kristyano. Kaya amang Diyos, dinadalangin po namin yung summer retreat namin. May ilang linggo na lang po yung natitira. Nawa po, lahat ng mga bagay po namin kinakailangan sa aming pangangaral ng Ebanghelyo, kayo na po yung tumulong sa lahat ng bagay nito, amang Diyos. Kami po yung maasa sa inyong kapangyarihan, lalo na po yung pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya dalangin ko po amang Diyos, ang Casileos Church, kasama yung mga brothers and sisters at mga ministers, pakiusap dakilang Diyos, tulungan niyo po sila, protektahan niyo po sila, habang sila po yung nangangaral ng Ebanghelyo. Muli dakilang Diyos, maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ibabalik po namin sa inyong makapangyarihang kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po.